Yung cone, andun na, oh. Yung... Hello, good morning everyone. Good morning, good afternoon. Good afternoon na pala. Magandang Ibang mali-mali po gayang. magandang hapon ng linggo sa inyong lahat. Yun. Saan man kayong panig ng mundo nakatira. Kami dito sa Canada. Anyway, Nasa kabilang mundo. nasa labas kami ngayon kasi kita nyo naman, no? Araw, gandang panahon. It's spring na or winter pa rin. Winter, Kahit ulan ng snow spring tomorrow. na. Anyway, yeah, ito kami sa isang park ulit. Maglalakad-lakad kami. And then, mamaya, meron akong isi-share sa inyong magandang balita. Ayun. Saka may mga changes. Yung mga changes dito sa Canada. Yun. So, abangan niyo guys, okay? That is my daughter. She is my daughter. I love her very much. Okay? Okay, let's go. And then, mamaya, hintayin niyo yung aking details dun sa aking i-share sa inyo. Okay? Bye! Hello, everyone. Back on. Ayun, kakatawas ang aming maglakad. Naka almost 4 kilometers kami nilakad dito sa park. Yun. So, kanina na-mention ko sa inyo guys na may i-share ako sa inyo. Ayan. So, daming tao dito. Naglalakad. Anyway, yeah, yung tungkol doon sa daylight saving time. Yun. Yun yung gusto ko i-share sa inyo. So, I'm sure marami sa atin, marami sa inyo or yung iba, siguro hindi nyo alam, hindi natin alam kung ano ba yung daylight saving time. So ito nangyayari ito dito sa BC sa Canada. So para pahabain yung daylight, 'di ba anak? Para ma-enjoy ng family yung mahabang oras ng ano. Para maraming silang magawa sa araw. Ayun. Parang ganoon, 'yon. So this year nagkaroon ng polisiya ang BC dito lang sa British Columbia, sa province ng British Columbia. So na kasi pag yung daylight saving time nagdadagdag ng isang oras, so hahaba yung araw, oras ng daylight, yun, mahaba. So ngayon ang ginawa ng BC is ito lang naman British Columbia, hindi pala, ewan ko yung ibang province. So isa itong major changes. Nag-decide ang province ng BC na tanggalin yung daylight saving. So ang ginawa nila, magkakaroon na ng permanent daylight saving time o DST. So permanent na siya. So effective ito ngayong spring, ngayong araw. Kagabi nag-change yung time. So nagdagdag ng 1 hour dito sa March 8. So simula ngayong araw, anong day ngayon anak? March 8, 'di ba? March 8 today. So nag-change na, nadagdagan. So magiging permanent na. So next November, dapat November mag-change ulit ng time, mag-aatras naman ng isang oras. Parang ganon. Magbabawas naman. So ngayon wala na. So permanent na yung daylight saving time. Permanent na siya. So ano nga ba yung share ko to sa inyo guys, kasi meron itong 5 key reasons kung bakit. There are based dito sa, so pumunta ako ng sinearch ko doon sa website ng British Columbia, Government of BC. So ang pinaka reason nila is para i-end yung to end the biannual disruption of clock changes, so improve public health and increase productivity. Yun. The decision aims to eliminate the and blah blah blah, something like that, higher rates of heart attacks. So meron pa ring siya. Merong nakaano pa rin sa health, may health pa rin siya, concern doon sa pag sa daylight pag changes ng or disruption ng time. Yun. So kaya yun,
Yun, ito nakalagay oh. Base sa research ng John Hopkins. Yun. So, research suggests that higher rates of heart attacks, strokes, and car accidents associated with a time shift. So, yun pala, mayroong health risk pala yun, yung pag-change ng time. So, may mga pag-aaral yon. So, scientific yung basis nito. Hindi lang ito basta-basta ano, kagustuhan ng probinsya. So, para maging yung public health, mapangalagaan yung public health. So, kaya inalis na nila ngayon. So, base doon sa website ng BC, merong key reasons for removing daylight saving time. Yun, mayroong key reasons, mga pangunahing dahilan. Ayun. So, ano nga ba yung pangunahing dahilan na yun? Unang-una, yun na nga, health and safety risk. Yan, health and safety risk. So, dito, evidence indicates that the shift to daylight saving time in the spring is linked to so based dun sa study ng John Hopkins, so there's a temporary increase in heart attacks, strokes, and sleep deprivation. Totoo naman. Kasi yung sobrang haba ng oras, hanggang kung anong oras na, maliwanag pa, gising pa yung mga tao. And then, konti na lang yung tulog. Yan, naranasan din namin yon based sa experience namin. Maiksi yung tulog namin. Yung bang, kung natutulog ka ng 8 or 9, ng 8, hindi ka makabasta makatulog kasi nga mahaba yung body clock mo, nakakapag-adjust doon sa mahabang daylight. Yun, kaya yun, kaya yun, isang risk siya sa health and safety risk. Yun yung number 1. So pangalawang reason, pangalawang pangunahing dahilan kung bakit tatanggalin yung daylight saving time is that so nagkakaroon ng increased accidents. So studies have shown a rise in car accidents and studies potential for reduced productivity and worse decision making in the days following the time switch. Yon. So nag-increase daw yung nakakapag-increase ng aksidente, car accidents, especially yeah. Yun, siyempre puyat ka ang oras ng yung isip mo pagod o kulang ka sa tulog, hindi ka pa makapag-isip ng maayos na makapag-desisyon pala, yung decision making mo affected siya. So yun. Pangatlo is public preference. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit, o pangunahing dahilan kung bakit tatanggalin yung daylight saving time is that yung public preference. So in British Columbia, 90% of respondents supported ending the time change in 2009 survey. So meron na palang ginawang study. Nag-survey na sila. So nung 2019, so sinuportahan siya ng mga mostly mga taga British Columbia. Yun yung so para tanggalin na. Yun. So and then another key reasons is that yung economic and social convenience. Yun. So ano ibig sabihin nun? So removing the change simplifies life for families and businesses, reducing disruptions caused by switching time, says busy government. So so kasi yung naman pag nagkaroon ng disruption ng oras, nagbaad, parang ang hirap yun, based sa amin, sa experience natin ng mga taga BC, yung mga taga Canada, nandito sa Canada, mga Pilipino, kahit sino man, ang hirap mag-adjust dun sa time na ganon. Mag-iiba yung body clock mo, yung time ng pagtulog mo and everything, hindi ka makapag-rest ng maayos.
Yun. So yun yung mga pangunahing dahilan. So itong changes so so ang mauuna dito sa pagtanggal o pag-remove ng daylight saving time is nauna ay dito sa BC pa lang. So I don't know sa ibang province kung meron din silang, kung gagaya sila. Yeah. So ako agree din ako doon sa sinabi ng based doon sa BC government. Sinabi nila, agree din ako na tanggalin na lang yun. Kasi nakakalito din minsan. Yeah. So ang dami-dami ng time zone sa Canada tapos magkakaroon pa ng daylight saving time. Parang ano, ang hirap paniwalaan kung ano ba yung susundin mo minsan. So yeah, so yun guys. So yun yung pagbabago. Isa sa major changes ngayong taon dito sa Canada. Yun, so sa lahat ng mga Pilipino na pupunta dito, yeah, dapat maging aware kayo sa mga ganun. So yeah, kasi isa sa mga concern doon is yung public health. Yeah, and then sa mga businesses din. So yeah, so yun guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. And then sana makatulong dun sa mga Pilipino na hindi pa alam. May mga Pilipino nandito sa Canada na hindi pa alam na tatanggalin na pala yung daylight saving time. So okay yun, magandang ito, sana makatulong. So yun, so hingin ko lang po ang inyong suporta or paki-subscribe lang po sa aming YouTube channel. And yeah, enjoy kami dito outdoor kasi sarap ng mainit. Ayun. So ayun. So please like, share and subscribe na lang po. Kung gusto niyo mag-comment, you're free to comment. Gusto niyo i-comment. So ayun. And maraming salamat sa inyong pakikinig. And bye.